naliligo sa araw-araw, ganun, inaalagaan mo. So, yun. Kuya Akin, baka may dadagdag ka po. Ayan. Talagang may dadagdag talaga ako. So, ayun, no, sige, di ko na ulitin, no, na talagang self-care talaga unang natutunan sabay kasi sinabi niyo ng tatlo yan. So, para di tayo redundant. Ayun, sa akin kasi, para sa akin lang, yung talagang real concept na self-care is that how you embrace your self-authenticity or yung ninyo, yung authentic self ninyo. Meaning, so, authentic self means, ito yung talagang ikaw, yung totoong ikaw na, kumbaga, paano mo ipapayag, yung totoo talagang ikaw na talagang walang hatong kaplastikan, walang hatong kaetsasan, ganon. So, yung talagang, kung ano talaga yung kaibuturan ng puso mo, ayun. Kasi, sometimes kasi sa atin, no, ayun, makikisabay sa kung ano yung uso, ganon, just like, kung uso yung talagang static, ganon, makikiuso ka rin. Ayun, yung mga andyan na yung iPhone, ayan, may mga iPhone na naglalabasan. Kayo rin, alam, pabili ako ng iPhone, ganon. Kahit na kapos sa pera, ganon. Pero din yung ibang grabe, yung talagang beauty, tawag na ito, yung mga beauty products. Even though, wala akong problema with regards sa beauty products. Kahit kumamit kayo dyan sa totoo. So, as long as, ayun, kaya niyong bilhin, hindi kayo nagkakautang-utang, ganon. Hindi kayo tawag nito, kumbaga, hindi nagiging balakid, no, sa pamumuhay niyo sa pang-araw-araw, gano'n. So, sa akin kasi, no, ganun talaga yung pagkakaroon ng yung talagang totoo ka sa sarili mo. Yun yung talagang in-invest ko kasi sabi ko kanina, no, na doon ako nakikilala ng maraming tao na, kumbaga, hindi ako takot na maging kakaiba sa ibang mga kabataan, sa ibang mga bata dyan. Kasi nga, di ba, yun yung para sa akin na dapat kong gawin, hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili ko. Ganun. So, may mga actions din tayo sometimes na paningin ng karamihan is, wag ganyan kasi hindi naman sila yung nagpapakain sa akin araw-araw. So, ayun, wag nating hayaan na magiging lipunan ay diktahan tayo kung ano gusto natin gawin. So, yun yung sa akin, how I embrace my self-authenticity. So, by leading myself, no, sa kung ano yung gusto kong gawin as long as ako nalalabag na karapatang pantao. So, ayan. So, Bieka, baka may gusto ka ring malaman, no, tungkol sa amin, no? Regarding sa self-care, so, take it na, So, ayan. Take it the opportunity, Bieka. Yes, Kuya Akim, thank you. So, bilang mga kabataan, paano natin may a-apply ang konsepto ng self-care sa ating online classes, trabaho, o personal na interests? Ate Martina, ikaw po. Thank you sa question, Ate Beck. Sa panahon natin ngayon, no, yung online class, yung mga interests natin, syempre, ano na yun binabalance na natin yung sa, natin, sa age natin ngayon. Unlike nung dati, nung bata pa tayo, di ba? Minamanage pa tayo ng magulang natin, like, ito munang gagawin mo. Sunod-sunod na yung gagawin natin, tinutulungan nila tayo. But ngayon, nasa nasa kamay na natin kung paano natin ipagpapatuloy, no, yung mga ginagawa natin, and also lalo na yung studies natin, yung personal interest natin, which is talaga mahirap siyang i-balance, lalo na kapag kahit sabihin mong may time management ka, pero siguro if you are into that thing kasi, no, magkakaroon ka talaga ng way para magawa mo yun ng balanse, and also um, yung self-care natin, no, mako-connect talaga natin siya dun. Feeling ko nandyan si Ate Rhea. Hi po, Ate Rhea. Hello po. I'm so sorry na late kasi yung yung electricity dito sa amin. Brown out kasi may inaayos sa poste. So, fortunately nandito na ako. I'm sorry, guys. So, Ate Rhea, may tanong pala si Bierka, no, na paano mo bilang kabataan, no, pinag-uusapan na kasi natin yung self-care ngayon. So, ano po bang share nyo na sa bilang kabataan, paano natin mai-apply ang konsepto ng self-care sa ating mga online classes, trabaho, o personal interests?
So, ayun. Ano nga yun? Paano, Like, paano po natin may apply or like maiko-connect yung self-care sa yung konsepto ng self-care para sa ating online classes, trabaho, o kaya personal interests? so, ayun, ma-apply natin yung konsepto ng self-care, especially, unahin natin sa first, no, yung online classes. So, dapat bilang isang kabataan, marunong tayong siyempre, self-care, marunong tayong time management. Marunong tayong mag-manage ng time natin. Then, sa pamagitan na yun, nabibigyan nating halaga yung 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 mga schedule natin, 'di ba? Isa rin yung aspeto sa pagiging na may self-care ka, 'di ba? Nauunawaan mo ano yung mga dapat na unahin at sa mga dapat na mamaya na, tawag ba dyan? Parang isa-standby mo muna yung mga ganong bagay. And for ano ba nga yung isa, trabaho. Gusto mo yung mga trabaho dyan, siguro magpahinga. Ganon. Kasi yung buong araw kasi ginugugol niya yung sarili nila sa ginugugol nila sa pagtatrabaho. I think 8 hours. They spend 8 hours na para ayun, nagtatrabaho lang araw-araw. So ayun, pahinga at syempre, palaging isipin yung kalusugan natin. And of course, huwag kalimutang matulog. Matulog kasi, yun nga, ibang usapan din yun kapag sabihing tulog. Kasi, mahirap talagang, honestly, mahirap talaga na makuha tayo ng at least 8 hours, di ba? Yun yung parang advisable ng mga doktor, ng mga eksperto. Pero sa panahon natin ngayon, mahirap na siyang i-achieve, especially na may mga trabaho tayo at may mga kinabibisihan din tayo, di ba? Tapos, ayun, bilang isang kabataan, ma-apply ko yung self-care siguro sa mga simpleng paraan lang muna kasi hindi pa natin kaya yung talagang yung parang mahirap na. So, sa mga simpleng paraan na lang. Yung kagaya maiko-connect ko yung yung previous topic natin na patungkol sa Nutrition Month. Ayun, kumain po tayo ng gulay kasi health is wealth. Di ba? Hindi natin alam kung kailan magkakasakit, kailan kahit sabihin natin malakas tayo, hindi natin alam ano yung nangyayari sa loob ng katawan natin. And of course, ayun, tulog and uminom ng maraming tubig kasi yung pagiging bata natin is lang yan parang um, sa buhay natin parang madali lang yung oras ng pagiging bata, madali pero yung pagtanda parang habang buhay na siguro kasi hindi po tayo bumabata, tumatanda po tayo. So ayan, invest po tayo sa health natin kasi at the end of the day, tayo naman yung mamumuhunan ng yung bunga, tayo yung makikinabang ng bunga ng ating mga sakripisyo, yung mga bawal at dapat na ginagawa natin. Tayo din yung mag-harvest ng mga fruits ng ating mga ginagawa sa kasalukuyan. Yun, no? Kakadating lang ni Ate Rhea, pero yun, nakapag-share agad siya, like, on the spot. Ganyan talaga yung galing ng mga kabataan sa Kalambag. Pero syempre, to continue, no, may answer. So, syempre, wala tong skip-skip. To continue my answer, no, yung self-care, mako-connect natin siya. Gaya nga ng sinabi ni Ate Rhea, time management, pag-aalaga sa sarili natin. And also, siguro din is, one example dyan is ilayo natin yung sarili natin sa mga stressors na nakakasagabal sa atin. Kasi hindi tayo mag improve if makikinig tayo sa sasabihin ng iba. Kasi sa sarili natin, alam natin kung ano yung kakayahan natin. Kaya sa tuwing masistress ka, stop ka muna, hinga ka ng malalim, at mag-8 ka muna. So, syempre, lagi nating tatandaan na nasa atin yung way on how to improve ourselves. Kasi nga, yung mga stress na yun na lagi nating nararanasan is dapat nakukope up natin yun. Kasi nga, sabi nila, wala namang problemang hindi natin nasusolve. And also sa self
Really, like yung sinabi ni Ate Martina na ilayo natin ang sarili natin sa mga stressors, no? Yung mga negative people kasi it can affect the way we see ourselves and parang nadadown tayo pag naririnig natin yung mga sinasabi nila eh. So, back sa tanong ni Ate Vieka kanina. Siguro may apply natin yung konsepto ng self-care sa panahon ngayon, yung mga ginagawa nga natin na online classes, trabaho, self-interest. Kasi mahirap na nga i-balance yung pag-aalaga sa sarili, lalo na kung madami kang mga requirements, no? So, ma-apply natin yung konsepto ng self-care by, siguro, yun yung way natin na pag-relax, ganun yung mamaya na muna yung time management mo, ayusin mo. Siguro, you can relax muna para you can focus then on your requirements, diba? Tsaka, ayun nga, katulad ng sinabi ni Ate Rhea, kailangan talaga natin ng tulog kasi yung tulog, yung sleep is the way of our mind na siguro magpahinga muna kasi it works 24/7, diba? So, yun nga po, yung self-care talaga yung nagpapa-improve sa atin and it's a way na rin na hanapin natin yung sarili natin in the midst of siguro hard times, ganun, yung mga stressful. Di ba po, Ate Hana? Yes, syempre, tama. Ayun. And, ano pa, nakakatuwa na nalapit na yung ganito, this at the same time, mahal lang natin pareho. Nagkakaroon na yung, ano ba yung mga way na, ano yung mga way na ginagawa natin para yung libre tawag, or ano ba yung mga bagay or mga events na ginagawa natin na masolusyonan yung stress na nararamdaman natin. And, siguro yun, ano nakaka-bless at ang daming yung share. Actually, lahat yan, halos lahat rin talaga ng mga na-share nyo is nagagawa ko rin. And wala na akong masabi dahil napaka well-oriented natin lahat. At alam natin kung paano natin nalabanan at saka susolusyonan yung sarili natin. Back to sa inyo. Bianca, siguro naka-mute ka. Hindi ko marinig. Ay, sorry. Nakamute pala. So, thank you, Ate Hana. Thank you sa lahat ng sagot. Napakaganda. So, back to you, Kuya Akim, for the next question. Ayan, ang ingay ng aso sa gilid. Ano, ay, naririnig ba ako? Thumbs up nga kayo. Naririnig ako. Akim. Ayan, parang medyo naghahang kasi. Ayun kasi medyo naghahang kasi sa akin. No? Kasi meron ding aso na, ay, nako, tawagan sa call. Ayan, pwede natin na wala tayong magagawa kasi ganyan na talaga yan. And kaya sabi niyo kanina, no, yung, ang dami yung tips, no, regarding sa trabaho, sa personal life. Kasi sa akin kasi, when I'm relieving my stress, ayan, listening music, ganon, then watching beauty pageant, kasi nga, I'm a pageant lover din, I am a pageant fan, ganon. Then, kaya rin dito, no, kaya rin meron din talaga akong masagot sa mga tanong dito sa Kalambag dahil din sa Q&A sa mga pageants. Ayun, yun, may mga different ways tayo on how we relieve our stress to fight for yung mga mental health challenges natin. Especially I'm a college student na ngayon and of course, marami tayong nakaharap ng mga abubot na mga problema dyan sa buhay, but still, no, tayo rin na makakapagligtas sa sarili. Totoo lang, even yung may mga anxiety, depression, marami nagsasabi na na walang ibang tao, although meron tayong mga psychologists, psychiatrists to guide us, but syempre tayo kailangan natin tatagan yung sarili natin. We need to face different circumstances just to prove that we are stronger enough, no? We are adults na talagang to carry all the problems na talagang araw-araw natin hinaharap kasi nga di tayo tao kapag kung wala tayong problema. Ganun. Ayun yung sabi ng karamihan. No? So ayan, no? Sobrang grabe ang tatalino naman ng mga ang tatalino naman ng mga tawag natin, ng mga kasamahan natin na host. And of course, napag-aralan din natin last time, no? Yung last week pala, napag-usapan natin yung tungkol sa pagpapalakas
katawan. Yung pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, malayo sa mga sakit, no? Maiwasan yung mga tawag nito, yung iba't ibang mga sakit sa katawan, no, na siya nagiging balakid, no, sa pagtahak ng ating buhay, ganon. So, para na-miss Charo natin tono ko ngayon. Ayan, so ngayon nga pala, gusto ko rin malaman sa inyo kasi may iba't iba tayong paraan, no? Paano mapalakas yung resistensya natin. Kasi sabi nga, na yung pagpapalakas sa ating katawan, isa na rin sa pagpapakita ng pagmamahal sa ating sarili, no? Alam ko, hindi lamang pagkain ng gulay, no? Yung mga paraan natin, paano natin mapapalakas yung resistensya ng ating katawan para mapamahal o para mahalin, no, yung ating sarili. Actually, ang dami na natin na to. Para ba sa inyo, paano yung mga paraan niyo, practical na paraan para mabawasan yung stress sa araw-araw na buhay, of course, yung pagpapalakas na rin ng resistensya sa katawan. Ayan, ayan si Rhea, ayan. Alam kong mangangain po ng mic. Char. Go, Rhea, take it away. Thank you, Kuya Aki. So, ito, parang to siya, parang konting MMK, ganon. Kasi personal experience ko to. Kasi noon, yung pala, turning grade 12 ako, maraming mga usap-usapin na magi-grade 12 ka, ilan na lang yung subjects ninyo. Siyempre ako, parang kampante ako. Kaya ko to kasi ilan na lang yung subjects. So, ayun, hindi ko inaasahan na yung mga subjects ko lang yun is talagang need mong aralin, hindi basta-basta, kahit naiilan yun. So, ayun, na-stress ako. Parang nagpo-procrastinate ako every time na yung pasok na, dyan na nagka-cram na, ba? Di ba kayo doon? Kasi marami tayo nagka-cramming talaga kapag dyan na natin gagawin kapag marami na yung bumubundok pa yung mga requirements natin. So, ayun, nagganon akong estudyante noon. Pero, nakalaon, siguro na-realize ko, hindi pwede, nag-stress eating din ako. Marami akong ginagawa just to cope up with my stress kasi hindi natin naiiwasan yung stress kahit saan talagang may mga stressors tayo. So, ayun, naging stress reliever ko yung food. Siyempre, yung intake ng mga food na yun is excessive na. So, ayun, midnight, kumakain na kahit yung feeling kong makaka-fulfill ng parang yung sadness na nasa inner me, yun na parang napufulfill ng mga pagkain na yun. So, eventually, napapansin ko, lumulobo na yung katawan ko. So, yun, more stress na naman kasi pansin natin sa environment natin is super sensitive, super parang konting galaw mo lang parang napapansin nila. So ayan, yung additional pa dun, yung mga words ng mga tao. Hindi natin sila mapi-please, 'di ba? Kung ano yung dapat gawin nila at anong dapat sabihin nila sa appearance natin. So yun, isang factor yun sa pagiging parang ako. So, ayun, dumating yung isang araw na napag-isipan ko parang hindi pwede na ganito tayo palagi, di ba? Masama naman. So, ayun, woke up very early to start a very short walking, jogging, ganun, parang energizer ng morning ko. Ayun. And, ko siya. Yung lang, is consistency and discipline. Okay, wala ka na just parang first time mo lang is makikita mo na yung epekto. Ayun. So, be more consistent and alalahanin mo yung yung goal mo. Di ba? Ano mo makita. Yung wala mo. And it turns out, it is a self-care din. Di ba? Nakikita natin, mas inuuna natin yung sarili natin, mas inuuna natin, hindi na tayo depende ano yung sinasabi ng iba as long as we love ourselves and we care, di ba? So, ayun. Mahalin lang natin yung mga sarili natin kasi at the end of the day, we all have ourselves, di ba? Natin yung masasandalan natin at the end of the day. Kasi may sasabihin mo ba kung wala kang pera, may magbibigay ba sa'yo na yung agad-agad, di ba? Nasa sa'yo yan, maghanap ka ng anong gusto mo. So, ayun,
the day yung talaga yung masasandalan mo sa ano man panahon. Maganda, bagyo, ano, So, ayan. basta ano, parang balik ko. Ayan, no? Ayan. Ayan, no? Sorry ha, naghang lang kasi yung cellphone ko. Ayan, no? Ay, ganun talaga yung problema, ano. So, ayan, maraming salamat kasi talaga naghang yung cellphone ko. Sorry nga pala. So, ayan, si ano kaya, si Elisha kaya, ano kayong mabibigay niya sa atin? No, Elisha? Siguro, share ko na rin yung experience ko, no? So, mag-grade 8 pa lang po ako this year, next school year. So, last year, na-experience ko yung reality talaga ng high school. Especially na science high school yung pinasukan ko po. So, for the first few quarters, siguro, quarter 1, quarter 2, medyo chill-chill pa. Nakakatulog pa, nakakain pa ng ayos. Kasi online class pa lang kami. Kahit madami requirements, kaya ko i-manage yung time ko. Pero nung face-to-face na po kami talaga nung third quarter namin, parang nawala ako sa sarili ko kasi kailangan ko tapusin to. Like, deadline tomorrow, parang, yun, kailangan na research paper, ganun. So, parang nawalan ako ng tulog, nawalan ako ng kain. And nanghina na din po ako nun. There are times na nahihilo ko. So, ayan ang dapat natin, ang wag natin gawin. No? Kasi bigla po ako nung third quarter namin. Pero, as the time passes by, manage ko naman na ng maayos. So, with the help of my friends na nagtanggal ng stress ko kasi may kadamay ako na gumawa ng assignments, na magpuyat, na siguro hanggang 12, ganun. Pero, ayun, this vacation, siguro, ang ginagawa ko na lang is spend time with myself, spend alone time, ayun. Spend alone time kasi parang doon ako nag-relax. Yung ginagawa ko yung mga interest ko, yung mga hobbies ko, of course. So, ayun, I agree din sa sinabi ni Ate Rhea kanina na at the end of the day, all we have is ourselves. So, kailangan natin mahalin ang sarili natin. Kailangan natin alagaan ang sarili natin kasi yung ibang tao, they have to take care of themselves then. So, there are times na kailangan natin na tayo na lang, we can fight alone. So, ayun po. Ayan, no? Maraming salamat sa iyo, Togeto. Elisha, baka may gusto kang idagdag, of course, Martina. Nag-a-agree naman po ako no, sa sinabi ni Ate Rhea and ni Elisha. For me po siguro yung makikwento ko po or mai-add ko po talaga is yung yung matulog daw ng maaga. Kahit ako, hindi ako nakailag tagos na tagos tumama sa akin Yung akala mo, handa ka na matulog, tapos yung antok hindi pa handa para sa'yo, ganun. Tapos, mag-iisip ka, alam mo, nag-iisip sa akin, ano ba yan? Tapos, wala na, insomnia pa pala. Tapos, yung may kasalanan, syempre, yung cellphone, kasi like, yung, syempre, mas inuuna mo 100 na repost sa TikTok, tapos tulog mo, wala pa, 0, ganun. So, yun, ngayon, bakasyon, mas siguro, ang dami talaga. Like, hindi lang naman siguro ako na, kahit na, like, gusto mo na matulog, gusto mo ibawi yung antok mo buong school year, tapos di mo pa rin naman magawa. Like, papagalitan ka na ng magulang mo. So, or siguro kung hindi ko lang sinanay sa body clock na ganun, like, tulog mo yung 1:00, 12:00, ganun. Like, hindi na siya healthy kasi may nabasa ako na kapag kulang ka na sa oras ng tulog, doon na nagsisimula magsusunod-sunod na, magkakaroon ka na ng lagnat doon, tapos bababa na immune system mo. So, yun, yung parang like, isa sa mga dapat i-change natin sa sarili natin, kung kaya matulog ng tama sa oras. And also,
ayun, iwasan na yung pag-gadget siguro kapag pag malapit na matulog. Kasi magugulat ka na lang, nakahiga ka na akala mo pa lang, 30 minutes pa lang mag-uumaga na Oo. pala. So yun, wala ka ng tulog, ganun na. So, ikaw po kaya, object? Bieka? Ayan. Go na, Bieka. Okay ka lang, So, Bieka? Ayan. Um, para po makawasan yung stress ko is yung makikinig na lang sa mga music na din. And syempre yung food din, yung parang nakakawala din kasi ng stress. Yun, yan, lamon ng lamon. Tapos yun, kailangan din natin mag-exercise para mas Mm-mm. yung sa katawan. Then, yun, ayun, self-care natin. Yun. Si Mm-mm. Ate Hana po kung maidagdag po po siya. Ayun. So, agree ako dun sa yung lalo na yung kay Martina. Agree ako sa inyo lahat, pero medyo mas yung kay Martina. Kasi, actually, naranasan ko yung, hindi ako agad nakakatulog. Tapos maaga ako nagigising. And then, umabot na rin ako sa point na, yun, nag-check up. Then, found Oo. out nga na, as a woman, nagkaroon pala ng pag pala ganun na yung nararanasan mo with the stress at saka yung hindi ka na nakakatulog ng maayos, na halos 3 to 4 hours lang yung tulog mo every day. Hindi lang siya mismong immune system, kundi dun sa mismong buong sa loob ng katawan mo, mayroon ka ng may problema na. Which is, yung sa akin kasi, bukod sa, syempre dahil na tayo, well-being na tayo na woman na talaga, is nakakaranas na tayo ng mga pagbabago bilang babae, doon, bago mag-start yon ganun na pangyayari, is hindi na normal lahat. As in, hindi na stable lahat. Pati yung pagtaba, ganun, yung tulog, pati yung pag-iisip, hindi na rin siya, parang sobrang lubog ka na, parang hindi ka na makapag-isip ng maayos. Tapos, maraming bagay ka rin talaga na nakakalimutan. Not unlike na, pag wala ka masyadong wala kang gaanong, yung parang masayo lahat na yung mga bagay. Ganun. Yun nga, tama yung kay Martina. Kapag wala ka bumababa yung immune system mo, nagkakaroon ka rin ng problema sa katawan, lalo na sa loob, lalo na sa bilang babae, sa ating mga babae, lalo na yung sa atin yung menstruation natin, nagdadamay lahat yan. So, yun, based sa experience na rin kasi, syempre naranasan ko rin naman yan. And, isa sa mga naging stress reliever ko is gulay. Hindi para kainin, gano'n, hindi. Kundi, masaya ako kapag nakakapagpatubo ako kahit napakaliit lang, kahit hanggang lang sa kalan, parang nabubuhayan na yung loob ko. And simula na nag-start akong kumain ng gulay kasi syempre meron sa family, sila father mahilig sa karne, gano'n. Sa mga matatabang pagkain, sa mga frozen meats, mahilig sila sa gano'n. And yun nga, yung gulay na nakita ko na napatubo ko, isa yun sa naging simula ng stress reliever ko. Totoo rin sabi nila na kapag nakakita ka ng berde, is yung parang sobrang parang lahat ng bagay sa'yo, parang pantay lang lahat, ganun. Yun yung isa sa rin sa naging stress reliever ko. And then, kumbaga, hindi lang siya para dito sa mental health, kundi para din siya sa mismong, yung sa health ko talaga, sa immune system ko. And isa pa din yun yung, mahilig rin ako magbasa, actually, ng libro. And, pag nagbabasa ako, umaakit ako sa taas ng puno. Doon ko pinifeel yung, kumbaga yung treasure, yung binigay ni Lord na araw-araw na blessing, yung treasure niya kasi nalalanghap po yung sariwang hangin, ganun. Umakit ako sa taas ng puno, sa ako naglababasa ng mga libro. And then, doon ko nakikita yung sarili ko kung paano ba yung araw-araw ko, kung paano ko katapad.
And isa rin, yung pag-jogging and yung lakad. Kasi tumaba rin ako, as in sobrang lobo. Pero hindi rin siya naging maganda kasi sobrang stress din siguro that time nag-aaral. Dahil senior na rin, nakapasok sa senior life. Akala ko madali. Kasi sabi nila noon, madali lang. Pag grade 11. Pero na grade 12 ako, madali pa rin daw. Pero hindi pala. Hindi. Lalo na sa research. Nag-start na kasi kaming mapuyat dahil gusto namin na maging parang oriented, parang presented yung ano namin, research namin. Sobrang ganun yung pursue namin. Ganun yung pina-pursue namin. Doon kami nag-start na talagang lugmok na kami para kaming mga zombie na sa gabi. Parang gano'n na. And nakita ko, hindi namin naalagaan yung sarili namin. Pero yun nga ang sinasabi ko na, yung napatubo ko lang yung gulay ng kalabasa. Doon ako nag-start na humugot ng lakas ulit para umangon, para lumakas. At makita ko yung sarili ko na ganito pa ako lugo. Para akong isang gulay na ang laki ng purpose kapag lumaki. Yun, gano'n. Back to you, Kuya Aki. Ayan, maraming salamat, no? Ganon din sa akin, no? Medyo nakalit talaga kay Martina yung yung iba, kasi talaga, maging sa inyo rin, no? Ayun, college na tayo. Kasi way back when I was in senior high school is online lang. Tama si tama si Elisha doon. We can manage our time, but that time sa akin is that I am working kumbaga nag-work student ako. So, while I am doing my online class, I am just using tawag neto, Bluetooth headphone, no? Tapos nagwawals ako sa backyard ng school, ganun. So, napagsasabay rin, pero hindi naman ganun ka-stress ha. Unlike ngayon na meron ng research, may thesis na talagang umiba yung body clock. Yung parang, sabi nga ni Hana, para kang zombie na walang tulog, no? Na parang, kumbaga, ang pagka ng mata mo na parang lumuluwa na yung mata mo, ganun kasi nga, di ba? Dahil nga, di ba, siyempre, puyat ka nun, but still, we made it pa rin. So sa atin lang naman, no, mahalaga na maingatan natin yung ating sarili, mapangalagaan, no, sa tamang paraan. At speaking sa tamang paraan, no, so gusto ko rin nalaman mula sa inyo, no, ano yung mga tips na tawag nito na pari nating maibahagi o maibigay sa ating mga kabataan upang magtagumpay. Aside sa magtagumpay sa pagsubok sa buhay, magkaroon din ng maganda pangangatawan at of course, no, yung magkaroon din ng katatagan sa buhay. No, parang taas na ng question. Mataas na yung question na. So, but still, kunin niya lang yung thought. So, paano yung pwede nyo maibigay na tips sa mga kabataan upang magkaroon una ng malusog na katawan, pangalawa, yung pagkakaroon ng katatagan sa buhay, at yung pangatlo, kung paano magtagumpay sa mga pagsubok. Ayan. So, alam kong naghahanda ata si Elisha kanina. Pag naghahanda si Elisha, so, okay, unahin ko. Kasi parang may pag-ganon-ganon si Elisha. No? So, ayan. Go ahead, Ayan, Elisha. so, kaya ko to. I have an answer. Ganun. So, so, siguro ang tip na mabibigay ko kasi madami ako na-experience sa buhay ko. Kahit bata pa lang ako, parang mulat na ako sa realidad na walang madali, walang shortcut, kumbaga, sa papunta sa success, of course. Ang mga tips lang po na mabibigay ko is you have to manage your time well. Yun talaga yung time management, and time management. Kasi kapag let's say na may schedule ka or ganun. For example, itong research paper ko gagawin ko ng 9 p.m. to 10 p.m. Parang ganun. You can get enough rest. Meron kang like specific time na gagawin mo yung bagay na yun. And parang it gives you more focus. Kasi yun nga, meron kang goal na matapos yun. And it's a way din na magkaroon ka ng time para sa sarili mo. Kasi if you finish it early, pwede mo i-reward ng yung sarili mo. For example, 15 minutes of screen time sa phone or kaya kumain ka. Yun yung parang mga simple na stuff, di ba? Na maganahan ka, na gumawa pa. And of course, after those requirements, after gawin yung mga requirements na yon, you have to sleep. Sleep
As in, like, tulog talaga, like, 6 hours, 8 hours, no? Kasi bata pa. Ako as bata, I need like 6 hours, 8 hours too. Para naman sa another schedule for tomorrow, di ba? So, ayun, yun po talaga mabibigay kong tips sa lahat. Time management and take care of yourself. Ayun po. Thank you po. Ayan, no, maraming salamat po sa'yo, Eliza, no, talagang, uy, ang cute siya talaga, promise. Alam na ito sa screen, no, yung so cute talaga lahat. Like, I really love all of you. Ayan, so, ang OA ko neto, ha, so, I think, sige, sa baba ni Eliza, si Martina. Hi sa'yo, Martina. Okay po. So, siguro po, no, yung tips po na mabibigay ko is, always choose yourself. Like, in terms of sa sarili natin, kung hindi na natin kaya, let's take a rest. And also, kapag syempre hindi natin maiiwasan, no, halo-halo yung mga ginagawa natin, lalo na pag nagpasok ka na, yung school works, wala yung napili natin. Kasi syempre, nag-aaral tayo, so hindi naman natin maiiwasan na ganun eh. So, siguro if makakahanap tayo ng time, lagi nating magkakaroon tayo ng me time, no? Or yung parang like care time na ikaw lang, aalis ka, pwede naman you go for a walk, o kaya jogging every morning. Kasi maganda yung like, maganda talaga mag-jogging every morning. O kaya pwede din, if evening ka free, maganda din mag-jogging every evening. So, siguro yung mga simple things na ginagawa natin sa sarili natin is na-appreciate yun ng sarili natin. Like, pinapahalagahan natin yung katawan natin kasi yung sarili natin nag-iisa lang yun. If na-damage na siya, hindi na natin siya mapapalitan. And also, lalayo tayo kung kaya natin, lalayo tayo sa stress or iiwas tayo sa stress. Kasi pag na-stress na tayo, wala na, hindi na tayo slayable na tao. So, yun lang po siguro, no, yung magiging tips na ma-share ko po. I love the word slayable. Wow, slayable. Ayan. Lahat naman tayo dito nag-i-slay na, especially kapag kalambot episode. Kasi nga, nandyan si Rhea sa Kapihana na talagang isang lalamon ng mic. Ayan. Nandyan naman itong tatlong to, Bieka, Martin, Eliza. Talagang ang cute talagang magsalita. Ayan. So, slayable tayong lahat dito. Ayan naman. Gusto ko rin mapakinggan si Bieka. So, for me naman po, yung tip ko lang po is yung maging positibo lang po. Wag natin, hayaan na lang natin yung mga negative na mga salita na sa atin, binabato. Wag na lang natin silang pansinin para rin sa ikabubuti natin ng kalusugan. Siyempre, tapos, yun, yung kumain ng masustansya, tapos yung balancing diet, syempre, tapos mag-exercise, dapat ng sabi natin inuuna para sa ating sarili, tapos yun, matulog ng sapat sa oras. Syempre yun, dapat talaga time management, ganun. Dapat mga nasa tamang oras, tapos gumawa rin ng mga activities na nagpapasaya sa'yo, ganun. Parang lumabas-labas ka naman, ganun. Tapos, yun, talaga huwag mo kakalimutan yung sarili mo. Ayan, no? So, kumbaga, you cannot give what you do not have. No? So, love yourself first before you love other people. Ayan. Kasi nga, di ba sabi nila na, kumbaga, hindi mo kakayaning magmahal ng ibang tao kapag mismo yung sarili mo ay hindi mo kayang mahal. Tama ba? Ayan, grabe ang OA nun nga. So, ayan, tangiti-ngiti lang si Rhea, pero excited din magsalita. Ayan, take it away, Rhea. So, yun, sa tatlong bagay na dapat natin sagutin and Kuya Akim kasi ang taas. Patungkol sa kalusugan, ano yung mga tips na para maging mas matatag tayo mga tao. Siguro iisahin ko na lang yung thought maging happy tayo sa mga ginagawa natin. O let us not pressure ourselves too much kasi don't be harsh to yourself and always choose yourself. Sabi nga ni Kuya Akim
na you cannot give what you don't have. Yung hirap sa mga ibang tao is yung ano, yung hindi nila alam kung bakit hirap-hirap nilang mahalin, hirap nilang magbigay ng pagmamahal kasi mismo sa sarili mo wala kang ganun. Paano magbibigay kung wala kang ganun? So ayun, invest sa mga bagay na dapat ano yung mga magandang recreational activities, yung sa tingin mo, nalilibang ka, yung sa feeling mo, wala ka namang naapak ang tao, as long as you are happy, you're enjoying your life. Because, kasi, pag nasayang yung buhay natin, there is no turning back kasi. Di ba nila masasabi, siguro next life na lang. Do the things that you want right now. Don't waste time kasi time is only the thing that we cannot bring back. So, ayun, maging happy tayo, be positive always, and ayun, don't pressure yourself to taka lang din tayo, napapagod din. Kung gusto natin mag-rest, mag-rest lang. Pero huwag naman rest talaga. Yung parang kampante ka, ano lang gawin yan, mamaya na lang ganyan. Parang usapan yun, di ba? Sabi sino yan, ni Martina, parang hindi natin namamatayan yung oras. Talagang mabilis na lumilipas kapag yung mga ginagawa natin cellphone ng cellphone, minuto pa lang yung oras talaga bilis siya yung oras. So ayun ang Kuya Akim. So Ayan. Ayan, no? Kasi nga, di ba, sabi nga niya, tama yun na, kumbaga, time is more than a goal talaga. Kasi nga, yung goal napapalitan, pero yung time talaga, hindi. So, make ourselves more valuable, more, tawag nito, more worthy enough, to enjoy our life. Kasi yung enjoy, Hana, hindi ka nakakatapak ng ibang tao. Yung enjoy na, alam natin sa sarili na masaya tayo dahil ginawa natin yung tama, masaya tayo kasi nga alam natin na of course yung kasiyahan na yun ay isang memorable ba siya at hindi ka nakakatapak ng ibang karapatan ng iba. Ayan. So, okay, lastly, ikaw, Hana. So, parang kanina ka pa nagtitinti dyan. Take it away na, Hana. So, ayun. Advice ko lang, yun nga, lahat ang sinabi nila. Kasi wala na akong masabi. Pero, yun nga na, wag kang papaapekto sa iba. And, wag mong hayaan na tapak ng ibang tao. And, be strong na and, lagi ka lang manalangin. At saka, huwag mong babayain yung sarili mo. At saka, gawin mo yung mga bagay na alam mo magpapasaya. Yung alam mo na ikakabuti rin. Hindi lang para sa'yo at hindi para rin sa iba. Yan. Ayan, no, napaka-selfless naman ni Hana. Maging masaya ka, hindi para sa sarili mo, para na rin sa iba. Ayun. So, alam ko lahat tayo ay may kanya-kanyang paraan para mapangalagaan natin sarili. Ngunit lagi natin katandaan na mahalaga na maging matatag tayo upang harapin yung mga pagsubok natin sa buhay. Harapin ko ano man ang dapat harapin sa buhay kasi nga, di ba, no? Sabi nga nila talaga, yung kadalasan sa atin, some of us are doing some, drinking alcoholic drinks, ganon, just to relieve the pain, but never po, kasi nga, nandyan pa rin yung problema. So, why not we will face it? No? Yung talagang yung resiliency talaga natin, talagang ganun ka-strong talaga na we can face any problem, ganun man yung kabigat, ganun man yung kahigpit, no? Lagi natin tatandaan that always, looking up to God and being thankful for everything, no? According to Karen Galman, no, Mr. Continental 2018. No, kasi talagang sa kalusugan, ang dami yung na-mention and that is right. Then, of course, no, talagang yung problema kasi sa school ba yan, sa bahay, sa pamilya, hindi talaga nawawala. Meron at meron talaga. At tayong mga kabataan, no, alam ko sa inyo is, kaya na rin sabi ni Elisha kanina, marami na siya na-experience sa buhay. And, of course, no, lahat naman tayo, marami na na-experience sa buhay. Kumbaga, more problems na masolve natin, more wisdom na magiging natin, which is, yung wisdom na yun ay magagamit natin, no,
as our strong, kumbaga as the fuel, no? Sa ating sa ating puso na rin para next battle na haharapin natin is talagang mas matatag tayo, mas strong tayo na haharap sa mga pagsubok sa buhay mo. Dahil siguro no, yung pag-solve natin ng problem is just wag nating isipin na lagi siyang negative, no? Let's stay as positive kasi everything happens for a reason, and dahil doon sa mga reason na yun is kung matatag tayo sa ating sarili, if strong tayo is mas madali natin mapapangalagaan yung sarili natin emotionally, and mas malalayo tayo sa anumang mental health issues siyang ayon sa pag-aral ay karamihan mga kabataan ang sinatamaan. Kaya mahalaga na maging matatag, maging matapang tayo sa anumang bagay na sa ganon ay tawag natin mas maging masaya tayo sa buhay at higit sa lahat no mas kaya nating labanan ng walang pag-aalinlangan ang mga pagsubok sa ating buhay. Ayan, no? Parang Sara Santos ng Kalambag lang tayo ngayon. At isang napakagandang hapon sa ating lahat. Isa na namang aral, no? Ang ating natapos ngayon. At naway nasiyahan kayo, hindi lamang sa akin, sa mga host, maging of course sa mga programs na rin ng Inat Philippines. Ayan, no? Para sa paglalahat ng ating tawag na to, na napag-usapan natin sa araw na ito, tatawagin ko si Martina para ibuod, no, yung mga napag-usapan natin sa oras. Take it away, Martina. Tama ba ikaw, Martina? Ayan. So, Ayan. today po, no, it is a very good day na magkasama-sama po tayong anim. Well, from iba-iba man po tayong area, but we share, no, yung mga kaalaman po natin sa bawat isa. So, on the International Self-Care Day, lagi nating aalalahanin, no, na to cope up na sa nangyayari sa palibot natin is to always choose yourself at lagi mong aalalahanin na yung sarili mo is yung magiging kasanggam sa lahat ng bagay na tatahakin mo. So, to formally no na i-summarize lahat ng pinag-usapan natin ngayon no today is napag-usapan natin yung iba't ibang tips na maibibigay natin, yung iba't ibang views natin about sa ating topic. And also today is nabigay din natin yung insights natin, like yung mga tips natin na kumain ng gulay. So parang na-connect din natin no from the other or previous na episode no na nutrition month. And also yung magkaroon ng enough sleep, yung time management, syempre kailangan talaga yan nowadays. And also yung pagiging positive natin, like always look for a brighter and positive side dahil maging masaya tayo sa kung anong meron tayo. So, contentment, kailangan din natin yon as a person kasi nga yung magiging kontento natin, natutulungan din natin yung sarili natin na mag-improve. So, sa International Self-Care Day, it's hindi lang naman yun umiikot about sa pag-aalaga natin sa sarili, but on how we improve ourselves, not just physically, but emotionally and mentally. So, siguro to make it shorter, lagi nating tatandaan na we must always slay every day. So, wag nating hahayaan na yung araw yung sisira sa atin. Kasi like, kahit na late ka man nagising, pwede ka pa namang, may mga iba pa naman na bagay na pwedeng dumating. So, hindi naman sa lahat ng panahon, negative lagi yung iisipin natin, hala late ako nagising. Nagbabagong buhay pa naman ako. So, may next day pa naman. And also, lalo na, ngayong season, enrollment, maraming mga college student na kasama natin is hindi natatanggap sa mga dream university nila. Pero gaya nga din na napapanood ko na may mga iba pang pintong magbubukas para sa inyo. Kasi nga, as we choose ourselves, lagi din nating isipin na baka yung way na yun is ginawa na para mas mapagaan yung buhay natin or mas maging masaya tayo bilang tao. So, sabi nga nila, it's more good na maging sobra kaysa maging kulang kasi we give our best, hindi tayo magsisisi kahit hindi man sa gusto nating paraan mag-end yung araw na yun. Sabi nga nila, at the end of the day, yung sarili natin, yung makakasama natin, and magiging kasangga natin. So, before we formally end, let us call Elisha for some announcements.
Ayan po, siguro idire-diretso ko na. So we will Oo. have kalambag sessions like this every Saturday, 1 to 2 p.m. Meron din po tayong information na merong Envisioning an Inclusive Society or Inclusion now na every Wednesday, 3 to 4 p.m. Meron din pong INET, a Senior City, Adult Learning and Education with a focus on the framework of lifelong learning every Saturday, 7 to 8 p.m. Siguro dire-diretso ko na po sa closing, ano? Um, so, before we formally end, I will just like to remind you na be confident kasi be confident, love yourself because you are beautiful just the way you are. And I hope po that you have learned a lot in our session today. So, I, ito po ang Kalambag this July 13 episode now ending. Goodbye and thank you po. Bye!